Isama po natin sa ating panalangin at sa misang ito ang mga sumusunod na intensyon. Para sa nag-alay ng misang ito bilang pasasalamat na sina Nestor Rivera and family, Brosa family, Makatangay family, Rodel Contour Shop, Davao City, Dr. Rita Grace Avero, Virginia Aguilera, Jerry Chanco, Antonio Castaneda, Karaang family. Para sa nagdiriwang ng kanyang kaarawan na si Cesar de Dios, para sa tatanging kahilingan nina Sonia Velasco, Elizabeth de Guzman, Jera Enjoy Linco Pines, Rachel Joaquin Christensen, Anas Lechon House, Carlo and Michelle Dumlawen family, Rowena D. Ramos, Gina Morales Reyes, Leila Chanco, Baby Enriquez, Karaang family. Para sa ating mga kapatid na may karamdaman, lalong-lalo na sina Rachel Joaquin Christensen, Mignon and Edwin Peco, Rowena Ramos, Corazon Bangayan, Feliciano Arcamo, Celso Sagi, at para sa kaluluwa nila, Holy Father Pope Francis, Reverend Father Ricardo Dito Refiel, Jesus and Monina Lucas, Pilar Rodriguez Lucas, Victor Paligasa Jr., Ricky Legaspi, Efren Castaneda, Nina Gaza Robles, Irene Javier, Denisa Barbon Makiling, Leonardo R. Abeleda, Nicholson S. Abeleda, Lourdes Yupanco Sare, Angel Sihuco Sr., Lydia Galong Sihuco, Alberto Villanueva Cruz, Angelina Bagose Cruz, Basilia Bagose Quizon, Julieta Villaveray Cruz, Esther Javier, Mauro de la Cruz Rojas, Vicente Bing de Villa, Ernesto de Leon Santos, Francisco Endelita Lopez, Victoria Nunez, Luciana Subiaga Dulot, Loreto Macapagal, Earl Marvin Herrera, Orita Acosta, Efren Katina, Arceli Lombos, Larry Tumbocon, Dolores and Napoleon Tumbocon, Michael Milianes, Leopoldo Olais Abarrientos, Leoninio Ros Cruz Abarrientos, Beatriz E. Gayas, Valeria and Pelimon Ita, Melchor Muni, Ronald Muni, Raquel Medigori, Perla G. Humbas, Rosana Uy, Emiliana Ostanan, Roberta Añonuevo, Luby Caraang, Arnold Henny, Antonio Medina, Patrocinia Medina, Domingo Hayona Jr., Dominga Hayona Jr., Dolores Sayona, Angela Zacarias, Jerby Zacarias, at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Magandang hapon mga kapatid. Ikinagagalak po namin ang inyong pakikiisa sa banal na Eucharistia. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang linggo ng 40 araw ng paghahanda. Magsitayo po ang lahat at sumabay sa pambungad na awit.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon din po, Father. Mga kapatid, tayo ay nasa presensya ng Diyos na lubos na magmamahal sa atin. Alam niya ang ating kahinaan, ang ating mga pagkukulang, at ang ating mga kasalanan. Ngunit hindi siya napapagod magpatawad. Kaya na yon, buong kababaang loob, kilalanin natin ang ating mga kasalanan at buksan ang ating puso sa Kanyang awa at pagmamahal. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inamin ko sa makapangyarihan Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, inyotos mong pakinggan namin ang minamahal mong anak na iyong kinalulugdan. Kami naway makapakinabang sa iyong salita. Kami ay lumigaya sa pagkakita sa iyong liwanag. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Abram, "Lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo at gagawin kong isang malaking bansa. Pagpapalain kita at mababantog ang iyong pangalan at magiging pagpapala sa marami. Ang sa iyo'y magpapala ay aking pagpapalain. Ngunit kapag sinumpa ka, sila'y aking susumpain. Ang lahat ng mga bansa, pihong ako'y hihimukin. Na tulad mong pinagpala, sila ay pagpapalain din." Sumunod nga si Abram sa utos ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy, poon pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Poon, pag-asa ka namin. Pag-ibig mo'y aming hiling. Panginooy, tapat sa kanyang salita at maaasahan ang kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Poon, pag-asa ka namin. Pag-ibig mo'y aming hiling. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala,
sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay, kahit magtagutom, sila'y binubuhay. Poon, pag-asa ka namin. Pag-ibig mo ay aming hiling. Ang ating pag-asa'y nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong. Ipagkaloob mo na sa aming makamit, o poon ang iyong wagas na pag-ibig. Yamang ang pag-asa'y sa'yo nasasalig. Poon, pag-asa ka namin. Pag-ibig mo ay aming hiling. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal kong kapatid, makihati ka sa kahirapan dahil sa mabuting balita. Sa tulong ng Diyos na nagligtas at tumawag sa atin upang tayo'y maging kanyang bayan. Ito'y ginawa niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Hindi dahil sa ating mga gawa, kundi ayon sa kanyang layunin at kagandahang loob na inilaan sa atin bago pa magsimula ang panahon. Ngunit nahayag lamang ito nang dumating si Kristo Jesus na ating tagapagligtas. Nilupig niya ang kamatayan at inihayag ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng mabuting balita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sa ulat na maliwanag, ito ang siyang pahayag, ang Diyos Ama na nangusap. Ito ang mahal kong anak, lugod kong dinggin ng lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noon panahong iyon, isinaman ni Jesus si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. At sila'y umakay sa isang mataas na bundok. Samantalang sila'y naroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus. Nagliwanag na parang araw ang kaniyang mukha at pumuting parang busilak ang kaniyang damit. Nakita na lamang at sukat ng 3 alagad, sina Moises at Elias na nakikipag-usap kay Jesus. Kaya't sinabi ni Pedro kay Jesus, Panginoon, mabuti pa'y dumito na tayo. Kung ibig ninyo, gagawa ako ng 3 kubol. Isa sa inyo, isa kay Moises at isa kay Elias. Nagsasalita pa siya ng liliman, sila ang isang manining na ulap. At mula rito'y may tinik na nagsabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong
kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya. Ang mga alagad ay natakot ng gayong na lamang nang marinig nila ang tinig. Ngunit nilapitan sila ni Jesus at hinipo. Tumindig kayo, sabi niya, huwag kayong matakot. At nang tumingin sila ay wala silang nakita kundi si Jesus. At habang bumababa sila sa bundok, iniotos ni Jesus sa kanila, huwag ninyong sasabihin kaninuman ang panggitain hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao. Ang mabuti balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo ang lahat. Magandang hapon po, mga kapatid. Sa ikalawang linggo ng Kwaresma, ipinapakita sa atin ng mga pagbasa ang isang mahalagang katotohanan. Ang Diyos ay tumatawag sa atin na magtiwala, makinig at magbabago. Sa unang pagbasa mula sa Genesis chapter 12, 1-4, tinawag ng Diyos si Abraham. Sinabi ng Diyos, umalis ka sa iyong lupain at pumunta ka sa lugar na itinuturo ko sa iyo. Hindi alam ni Abraham kung saan siya pupunta, pero siya ay nagtitiwala. Iniwan niya ang kaniyang comfort zone dahil naniniwala siya sa Diyos. Sa ikalawang pagbasa mula sa ikalawang sulat kay Timoteo chapter 1, 8-10. Pinaalalahanan tayo ni San Pablo na huwag matakot sa paghihirap dahil si Kristo ang ating liwanag at kaligtasan. At sa Ebanghelyo ayon kay Mateo, nakita nina Pedro, Santiago at Juan ang pagbabagong anyo ni Jesus Kristo. Nagliwanag ang kaniyang mukha at narinig nila ang tinig ng Ama. Ito ang minamahal kong anak. Makinig kayo sa kaniya. May isang batang seminarista na dumaan sa maraming pagsubok. Minsan, gusto na niyang sumuko. Pakiramdam niya mahirap ang kaniyang
Bukas iyon, isang gabi, pumasok siya sa simbahan at tahimik na umapo sa harap ng krus. Sinabi niya, "Lord, pagod na po ako." Tahimik ang simbahan. Walang boses, pero sa kaniyang puso, naramdaman niya ang kapayapaan. Hindi nawala ang kaniyang problema, pero nagkaroon siya ng lakas. Pagkalipas ng ilang taon, naging pari siya. Sinabi niya, "Hindi nawala ang hirap, pero nakita ko ang liwanag ng Diyos. Natuto akong magtiwala." Mga kapatid, ganito rin ang karanasan ng mga alagad. Nakita nila ang liwanag ni Jesus upang magkaroon sila ng lakas sa darating na paghihirap. Mga aral ng Ebanghelyo. Una, ang Diyos ay tumatawag sa atin na magtiwala. Tulad ni Abraham, minsan hindi malinaw ang ating landas. May problema, may takot, may sakit, pero sinasabi ng Diyos, "Magtiwala ka sa akin." Ikalawa, ang Diyos ay nagpapakita ng kaniyang liwanag sa gitna ng dilim. Ang Transfiguration ay paalala na kahit may krus, may kaluwalhatian din. Ikatlo, ang Diyos ay nagsasabi, "Makinig kayo sa Kaniya." Makinig sa salita ni Jesus. Makinig sa konsensya. Makinig sa tinig ng pag-ibig. Practical na hamon sa ating buhay. Mga kapatid, ngayong Kwaresma, tanungin natin ang ating sarili. Kapag may problema, nagtitiwala ba ako sa Diyos o agad akong sumusuko? Nakikinig ba ako sa salita ng Diyos o mas pinipili ko ang sarili kong kagustuhan? Nakikita ko ba ang liwanag ng Diyos sa gitna ng aking paghihirap? Mga kapatid, ang Transfiguration ay paalala na ang liwanag ng Diyos ay totoo. Hindi man natin laging nakikita, pero naroon siya. Kapag tayo ay natatakot, sabihin natin, "Lord, nagtitiwala ako sa iyo." Kapag tayo ay nahihirapan, tandaan natin, ang liwanag ng Diyos ay mas
malakas kaysa sa dilim. At kapag naririnig natin ang kaniyang tinig, sumunod tayo. Dahil sa huli, ang mga nagtitiwala sa Diyos ay hindi mawawalan, sila ay babaguhin, palalakasin at dadalhin sa liwanag. Amen. Let us stand. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, ng may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatuwang tao siya na lang ang Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay ni Levi. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay namang muli. Umakyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto at hukom sa nga na mabuhay at nakamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mamuli na namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, madinig mula sa kalangitan ang tinig ng Diyos amang ibinubunyag na si Jesus bilang kaniyang anak na minamahal. Mga anak din tayong iniibig ng Diyos, kaya buong pagtitiwala tayong manalangin. Ama, dingin mo ang aming panalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa simbahan, maging mga tagapagpatotoo nawa ng iyong pag-ibig. Sina Papa Leon, mga obispo, mga pari, mga diakono, at mga laiko, sa aming panalangin at paglilingkod sa isa't isa. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng mga lingkod bayan, maghari nawa ang iyong pag-ibig sa mga polisiyang kanilang nililikha at ipinatutupad. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa aming lahat na natitipon ngayon, matagpuan nawa namin ang kahulugan ng aming pag-iral sa pag-ibig at buhay na isa't isa. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga kabataan, tulungan mo sila sa pagsisikap nilang maging mabuting Kristiyano at mamamayang Pilipino. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa aming mga yumaong mahal sa buhay, yakapin mo sila sa iyong walang hanggang pagmamahal. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Itaas din natin ang mga kapatid natin na nangangailangan ng panalangin, ang mga pangangailangan ng ating pamayanan, at ang ating mga personal na kahilingan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Pakinggan mo, Ama, ang minamahal mong mga anak. Ilapit mo pa kaming lalo sa iyong puso upang kami matutong rin umibig katulad ng pag-ibig mo sa amin sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen.
Magsiupo ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumika, ang paghahain ito ay magdulot nawa ng kapatawaran ng aming mga kasalanan at magpabanal sa aming buong katauhan para sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon nating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon nang may pagtapat niya sa mga alagad na siya'y laang mamatay para sa lahat sa kaniyang ipinamalas ang kaniyang sariling puspos ng liwanag. Ang iyong mga utos at mga propeta ay pawang mga tagapagpatunay niya sa pagkakatalamgang para sa kapwa magdusa upang akain ang lahat sa pagkabuhay na maligaya. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilan. Sana sa
siluhod ang lahat. Ama namin banal, ikaw ang bukal ng tanang kabalanan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong spirito, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoon Hesukristo. Bago niya pinagtisan kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nun matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawing ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kaming iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, linggapin mo ang iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Leon na aming Papa at ni Pablo Virgilio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gawan din ang lahat ng mga pumanaw, kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng manghal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugot-lugot sa iyo, may pagdiwang nawa naming ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoon Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya,
Ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahaiyak natin ng lakas loob. Hinihiling namin kaming iasa sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw. Igligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw. Nagpapahaiyak ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniuuwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kaluban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumaino At sumayo rin. magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Magsiluhod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nang-alis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalat ang mga inaan iyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa kanilang pagliliwang sa bagong anyo ng iyong anak ay tumatanaw ng utang na loob sa iyo, sapagkat kahit nayong paman sa lupang ibabaw, pinapagsasalo mo na kami sa kariktan ng kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat para sa ilang mga paalala. Tayo po ay magkakaroon ng second collection at ito ay para sa RNF Audio Sound System. Ulat para sa pagsasaayos ng ating sound system. Ang kabuang nalikom po natin mula sa second collection at pledges ay 2,428,023 pesos. Tayo po ay nagumpisa na ng pagbabayan at nawa ay patuloy po nating ipagdasal ang katuparan ng gawaing ito. Alay natin sa ating patron, San Bartolome. Upang mapalawig at mapatibay ang ating pamimintuho sa ating patron, San Bartolome, inaanyayahan po ang lahat sa pagnonobena tuwing Martes, 5 p.m. at 5:30 p.m. banal na misa, na susundan ng panalangin para sa mga may sakit at pagpapahid ng langis. Malugod po namin kayong inaanyayahan sa ating First Friday devotion. Mayroon po tayong Holy Hour pagkatapos ng 5:30 p.m. Mass at kumpisalan. At sa dawn procession sa darating na Sabado, March 7 sa ganap na 4:30 a.m. Ito ay magsisimula sa patio ng ating simbahan at matatapos sa pamamagitan ng pagdiriwang ng banal na misa. Inaanyayahan din po namin kayong sa gaganaping Easter pilgrimage sa darating na April 9, 2026. Ito ay gaganapin sa Diocese of San Pablo, Laguna. Para sa may katanungan, magtungo lamang sa booth sa labas ng ating simbahan. Notice of Ordination. Nais po naming ipabatid sa lahat na si Seminarian Ray John Kenneth Abante de Pasukat, anak ni na Ginoong David de Pasukat at Ginang Luz Abante, na ipinanganak noong January 21, 1998 at bininyagan noong March 15, 1998 ni Reverend Monsignor Antonio S.J. Mortillero sa Our Lady of Perpetual Help Parish, Project 8, Quezon City, ay ordenahan sa banal na orden ng diakono sa darating na March 19, 2026 sa ganap na ika-6 ng gabi sa St. Gabriel de Arcangel Parish sa Caloocan City. Ipagbigay alam lamang sa opisina ng ating parokya ang anumang hadlang o pagtutol upang ang kanyang ordinasyon ay hindi matuloy. Para sa iba pang mga detalye, magsadya lamang sa opisina ng parokya o bisitahin ang ating Facebook page, Apostol San Bartolome de Malabon. Tinatawagan po ang lahat ng magdiriw. Maraming salamat po. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiyo ko kayo habang iginagawat ang pagbabasbas. Amam naming mapagpalam, itinulot mong makilala ng iyong bayan ang ipinahaiyak na sinasampalatayaan at mahalin ang tinanggap sa
pagdiriwang na banal na pakikinabang sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan ng Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banal na misa, humayo kayong mapayapa. Salamat Salamat sa sa Diyos.